Hugasan ng mabuti ang isaw ng manok. Maglagay po tayo ng asin, mga 2 dakot ng asin. Pagkatapos po, lalagyan po natin ng baking soda. Lamasin natin ng maigi bago natin siya hugasan. Hugasan ng mabuti, mga 3 to 5 beses na paghuhugas. Pagkatapos po ay patuluin natin sa isang strainer. Ngayon po ay i-marinate natin yung isaw ng manok. Maglagay po tayo ng isang buong bawang na dinikdik, food color na kulay orange, pork sabor or kung anong gustong pampalasa na inyong gagamitin. Pwede rin namang hindi tayo gagamit. Optional po iyan. Pagkatapos po maglagay po tayo ng 10 kutsarang brown sugar or asukal na brown. Pagkatapos po maglagay po tayo ng 4 na pirasong malalaking kalamansi. Pigain po natin, alisin natin yung buto. Isabay po natin sa marinate yung balat ng kalamansi para po dagdag aroma or maglalong magpapatanggal po ng lansa ng isaw. Maglagay po tayo ng 1 tasang toyo. Pagkatapos po lamasin po natin. Malinis po yung aking kamay. Lamasin po natin siya ng maigi or i-mix po natin ng maigi. Pagkatapos po pala maglagay po tayo ng 1 teaspoon na ground black pepper. Pagkatapos naglagay din po ako dyan ng suka. Tansyado lang po yung suka guys. Nasa 5 kutsarang suka po yan. Mix po natin mabuti. Pagkatapos po na mix ko na po, ayan po, tutuhugin na po natin yung isaw ng manok. Guys, meron po tayo diyang 2 kilos na pork laman or part po yan ng loin. Hiwain po natin ng maninipis. Yan yung itsura niya guys. Pagkatapos, saka po natin yan i-marinate. Pwede po tayong gumamit dyan ng kasim or pigi. Nasa sa atin po kung ano pong parte ng baboy yung ating gustong gamitin. Guys, bago ko po pala yan hiniwa, nahugasan ko na po yan ng maigi guys. Malinis na po yung ating pork laman. I-marinate po natin yung ating pork laman. Naglagay po ako dyan ng bawang, 1 teaspoon na ground black pepper, 3 pieces na kalamansi, sabay na po yung kanyang balat, 3 tablespoon na suka, 10 tablespoon na soy sauce. Naglagay din po ako ng 10 tablespoon na brown sugar. Konting food color na orange guys. Tapos po 1/4 cup na banana ketchup or barbecue ketchup. Mix po natin ng maigi. Pagkatapos po naglagay po ako ng pork sabor, pampalasa. I-marinate po natin ang ating balon-balunan or gizzard. Naglagay po ako ng pork sabor, pampalasa. Naglagay din po ako ng 8 tablespoon na soy sauce, 3 tablespoon na calamansi juice, sabay na po yung kanyang balat, 1/4 teaspoon na ground black pepper, 3 tablespoon na vinegar or suka. Mix po natin maigi guys. Pagkatapos po ay i-set aside po natin yan. Bago po natin yan i-half cook.
Sa isang malinis na baso, naglagay po ako ng atsuete. Lalagyan po natin yan ng mainit na tubig. I-mix po natin mabuti. Pagkatapos po ay iset aside po natin yan. Yan po yung ating pampakulay sa ating balon-balunan or sa ating gizzard. Sa isang kawali, naglagay po ako ng cooking oil. Nilagyan ko po siya ng bawang. Haluin po natin mabuti. Pagkatapos po naglagay po ako ng 1 tablespoon na brown sugar. Mix po natin, hintayin po natin medyo malusaw yung ating brown sugar. Saka po natin ilagay yung ating gizzard or balon-balunan. Bali, i-half cook lang natin yung pagluluto natin sa ating gizzard, guys. Bali, mga 3 to 5 minutes lang po yung pagluluto natin bago po natin yan ituhog. Ngayon po ay i-marinate po natin yung ating pork liver. Naglagay po ako ng pork sabor pampalasa. Naglagay din po ako ng 8 tablespoon na soy sauce. Naglagay din po ako ng 3 tablespoon na vinegar or suka. Naglagay din po ako ng 3 tablespoon na calamansi juice. Kasama na po yung balat. 1/2 teaspoon na ground black pepper. Mix po natin ng maigi. Pagkatapos po niyan ay iset aside po natin yan, guys. Sa isang kawali po na pinaglutuan ko ng gizzard or balon-balunan, dyan ko na rin po niluto yung ating pork liver na half cook lang. Ginisa ko po yung bawang. Naglagay din po ako ng 1 tablespoon na brown sugar. Hintayin lang natin medyo malusaw yung ating brown sugar. Pagkatapos ay ilagay po natin yung ating na-marinate na pork liver. Saglit lang po yung ating pagigisa sa ating pork liver, guys. Lutuin lang natin yan ng mga 3 to 5 minutes hanggang sa ma-half cook po yan bago natin yan ituhog. Ngayon po, guys, sa isang kawali, maglalagay tayo ng mantika. Iluluto po natin yung ating ulo ng manok at saka yung ating paa ng manok. Nagisa po ako dyan ng bawang. Pagkatapos po, naglagay po ako dyan ng 10 tablespoon na brown sugar. Haluin lang natin mabuti. Hintayin po natin malusaw yung brown sugar bago po natin ilagay yung paa ng manok at saka yung ulo ng manok. Naglagay din po pala ako, guys, ng star anise, 1 peraso. Naglagay din po ako ng whole peppercorn. Naglagay din po ako ng laurel or bay leaves. Haluin natin ng mabuti. Pagkatapos po, saka po natin ilagay yung ating adidas at saka yung ating ulo ng manok. Naglagay po ako ng 1 cup na dato puti vinegar or suka. Haluin natin. Pagkatapos po ay naglagay din po ako dyan ng 1/2 teaspoon na ground black pepper. 1 and 1/2 tablespoon na asin. Haluin natin ng mabuti. Lagay po ako dyan ng suka na ating ginamit sa pagbabarbecue, yung pinagsasawsawan.
1 cup. Pagkatapos po naglagay din po ako ng pork sabor pampalasa. Naglagay din po ako ng food color na orange. Haluin natin ng mabuti, simmer po natin yan ng 15 minutes hanggang sa maluto po yung ulo at saka paa ng manok. Huwag na po tayong maglagay ng tubig kasi ang magluluto po sa kanya guys yung suka na nilagay natin. Sa isang kaserola or pressure cooker, ilaga po natin yung ating mascara at saka yung tenga ng baboy. Simmer po natin yan ng mga 10 minutes. Pagkatapos po ay hanguin na po natin siya. Ayan na po yung ating tenga at saka yung ating mascara ng baboy. Hayaan lang natin siyang lumamig bago natin yan hiwain. Guys, yan po ay sabaw ng tenga na ating pinaglagaan ng tenga at saka mascara ng baboy. I-set aside po natin yan. Ayan na po yung ating mascara at saka tenga ng baboy. Pagkatapos po, hiwain na po natin yung ating tenga. Ngayon po ay i-marinate na po natin yung ating tenga at saka mascara na nahiwa. Naglagay po ako ng 1/2 cup na soy sauce. Naglagay din po ako ng 1 teaspoon na ground black pepper. Naglagay din po ako ng pampalasa, pork sabor. Naglagay din po ako ng atsuete, yung ating tinunaw na atsuete kanina. Nilagyan ko rin po siya ng 3 tablespoon na dato puti suka. Habang nagpapakulo po ako ng ating lalagaan ng ating Betamax or dugo, tinanggal ko po yung mga bawang at saka yung sangkap na pinaglagaan natin ng ating dugo. Alisin po natin yan guys, saka ko po yan nilalagay sa marinated natin na tenga at saka mascara ng baboy. Nagpainit ako ng kawali, naglagay ako ng cooking oil, nilagyan ko rin po siya ng bawang. Haluin natin ng mabuti. Pagkatapos naglagay din po ako ng 10 tablespoon na brown sugar. Mix po natin guys. Pagkatapos po niya naglagay din po ako ng whole peppercorn at saka star anise. Naglagay din po ako ng dahon ng laurel or bay leaves. Pagkatapos po niyan ay nilagay ko po dyan yung mix po natin maigi. Naglagay din po ako dyan ng suka na ginamit natin sa ating pinagsasawsawan sa mga barbecue. Mga 2 cups guys. Pagkatapos nilagay ko rin po dyan yung sabaw ng tenga na pinaglagaan natin. Ayan na po guys, kumulo na siya. Tinanggal ko po yung mga sangkap na yan at nilagay ko po dyan sa ating marinated na tenga. Pagkatapos po, ilagay po natin yung ating mga nahiwang Betamax or dugo ng manok. Guys, ang purpose ko po kaya ko po tinanggal yung mga sangkap dyan na nilalagay po natin dyan sa ating pinaglagaan ng dugo kasi hindi po maganda tignan pag nakadikit po yung mga bawang at saka yung mga sili dyan sa ating dugo. Kaya pinakulo ko po muna bago ko po yan inaalis. At yan na rin po yung panimpla natin sa ating marinated na tenga ng baboy at saka mascara ng baboy. Habang pinapakulo ko po dyan yung ating Betamax or yung dugo, tatanggalin po natin yung mga bula-bula or impurities na lumalabas sa ating pinapakulo na Betamax or dugo.
Ito po yung ating pinagpakuluan or pinaglagaan ng dugo or Betamax. Pinakuluan ko po siya ulit. Tinanggal ko lang po yung kanyang mga bula-bula or impurities. Pagkatapos po naglagay po ako ng 2 cups na soy sauce. Pagkatapos po nyan guys, naglagay po ako dyan ng banana ketchup or BBQ ketchup. Yan po yung gamit ko guys. Naglagay po ako dyan ng mga kalahating galon. Pagkatapos po, naglagay din po ako ng 10 tablespoon na brown sugar. Tapos, mix po natin maigi. Nagdagdag po ako guys ng banana ketchup kasi kulang sa lapot. Tansyahin na lang po natin yung lapot ng ating sauce. Pagkatapos po, ayan na po guys yung aking basting at saka yung ating sweet sauce. Yan po yung ginagamit kong sweet sauce sa ating mga ihaw-ihaw. Yan na po siya guys, malapot na at sakto na po yung kanyang timpla. Lalagay ko po siya sa isang malinis na garapon. Ayan na po yung aking basting at saka yung ating sweet sauce. Guys, kung napapansin nyo po, medyo marami po yung sangkap na aking ginagamit dahil sinasabi ko na nga po, hindi ko po tinitipid yung aking pag-iihaw-ihaw. Bali, pipresyon na lang po natin ng tama guys yung ating mga barbecue. Yung mga customer po naman natin, kahit mahal po yung presyo, basta't masarap, hindi po nila yan aayawan guys. Ngayon po ay gagawa po tayo ng sukang sausawan sa isang lagayan or sa isang pitchel. Nilagay ko po yung aking hiniwang sibuyas at saka yung siling labuyo. Pagkatapos po ay ilagay po natin yung isang basong sukang nabibili po sa palengke, yung takal-takal na tig 5 piso po ang bili namin sa palengke guys. Tapos yung isang sachet dato puti. Pagkatapos po niyan, isang basong tubig. Ayan po, para po mabalance yung asim ng ating suka. Pagkatapos po, naglagay po ako dyan ng 7 kutsarang brown sugar. Pagkatapos po, naglagay po ako ng 2 kutsarang asin. Tapos, lagay ko po dyan yung ating calamansi juice. Mix po natin ng maigi. Guys, ayan po, sinishare ko na po sa inyo yung aking mga ginagawang ihaw-ihaw or yung aming pinagkikitaan. Kung napapansin nyo po, marami po siyang sangkap or hindi ko po siya tinitipid sa sangkap. Marami siyang asukal. Ayan po, yan po talaga yung aking ginagawa. Hindi ko po talaga tinitipid yung aming mga ihaw-ihaw dahil po para po masarap. At yan po, nakikita nyo naman po, talagang binabalik-balikan tayo ng ating mga customer pag masarap po yung ating timpla. Please like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo po yung aking video. Thank you for watching guys!